May nag-reach out sa atin last week na estudyante dito sa Baguio. They run a family business dito sa St. Vincent's Gym. Galing pa sila ng Iloilo. Ilonggo cuisine yung menu nila dito, yung ino-offer nila. Dito lang sila sa bukod after ng hagdan. Makikita mo na yung pwesto nila. Kagabihan, I believe it was her mom who reached out to us. Sila yung kachat namin. So they wanted us to try their food. No strings attached though. Sabi nila, hindi kailangang i-post. Especially pag hindi namin nagustuhan, we don't need to post it. So they just wanted us to try the food. Pero yeah, try natin. And hopefully matulungan po natin yung small business nila. Dito sila located sa St. Vincent Gym, Bowers Road, dito sa Campo Filipino. Bungod lang sila. Ayan. Hi Mouse! Yung kanilang menu. Milk tea sila, dessert. Ito yung special bok choy nila. May mga rice meals sila. Ayan. Breakfast options. And then, meron silang lechon horno. Ito yung kanilang special bok choy, 140 pesos. Pero bago yan, gusto ko muna i-highlight tong ano nila, sikwate. So ito yung hot chocolate nila. Hindi siya ganun katamis. Yung kokwa, nandun siya, tapos para siyang may pagka-peanut or nut na flavor. Meron isang buong nuts. May buong nuts din. Kaya pala, solid to. 50 pesos. Puno. Ever since nung galing kami ng Iloilo last year, not a week goes by na hindi namin nababanggit ang Iloilo, yung mga pagkain nila doon. Ganun namin sila kamis. Like last week lang, no, nabanggit natin yung Roberto Siopaw na naman. Narinig ka ng universe, kaya Special batch, meron siyang pork rinds, chicharon, laman, datay, yung Mickey, sibuyas leaves, tsaka eggnog. Grabe, sobrang umami niya. Nasa ano siya, salty na side ganon. Napakalasa niya. Kahawig niya yung sa ano. Parang medyo hawig siya ng konti. Magkakalapit naman yung mga batchoy doon na natikman namin. Pero parang mas hawig siya sa Teds. Wala siya nung... Meron konti. Anong tamis nung parang sa Popoys. Meron yung pagka-garlic niya, ganon. Try natin yung noodles nila. Malutong pa yung noodles nila. Hindi siya nalamog. Kaya marami. No? Ito yung atay nila. Ang linis. siyempre batchoy. Yeah. Nangingibabaw yung alat ng mga protein at saka ng chicharon. Tapos may aftertaste siya or sa dulo niya may tamis-tamis. Namit. So meron silang mga all-day breakfast options. Ito po sila, it's around 130 to 140 pesos. Meron siya ng itlog na ang ganda ng pagkaprito. Yung protina, tapos cucumbers, tomatoes. Muna natin tong tapa. Yung tapa doon medyo parang dry na siya. No? Try natin. Manamis-namis, may pagka-salty. Parang adobo, ang lasa niya. Ganun yung lasa, mabawang. Wala siyang yung in-expect ko na citrus or something na acid na parang suka, ganun. Wala siya nun. Try natin. Ayan, yun lang yung kulang. Narinig actually kami ng universe. Pinag-uusapan lang namin si Roberto Siopaw. Tapos, Pupuis Batchoy perfect pang breakfast. Tapos, nag-check kami ng Bacolod. Tapos biglang may nasalubong kami sa SM. Akala namin mag-high lang. Tapos biglang, may resto daw sila. And then na-meet. Oh my God. Napano na? Ito meron din silang bangus. Tinapa. Pinabataan. Nakakalain mo siyang pritong bangus lang. Pero napaka-smoky niya. Nandun yung pagka-tinapa niya. Mayat sila nag-lumog. Ito naman yung chorizo. Chorizo longganisa. Try natin sa suka. Kasi maselan ako sa longganisa. Ayaw mo na matamis. Kaya ko na matamis na longganisa. Mabawang siya. Fatty. Hindi naman siya matamis. Ito yung kanilang lechon horno. Hindi ko alam kung anong lechon horno exactly. Parang sa oven ata niluto. Parang ganon. Correct nyo na lang ako kung mali. Pero nauso to recently sa Manila. Lechon horno kung kunada dagi vendor ejay. Try natin muna na solo. Yeah. Malambot naman. Tapos malutong yung balat. Ano lang, parang na-dehydrate siya o dry. Dry yung karne. Malambot naman yung karne, it's just a little dry. Parang hindi ko alam kung nasobrahan or Matagal nang na-rest. matagal nang na-rest siguro. Chicken and masala. Sabi ko sa'yo paparamdam So, bali kung makikita nyo sa baso, sabi niya, since 2008. So, they started 2008 sa Gobpak na part, sa mga nakakaalala. Then, nag-resume na lang sila. Try natin itong inasal nila. Ma-juicy siya na malasa. Hindi siya ganun ka-salty. Sakto lang yung pagka-salty niya. Tapos ito yung char-char niya, dagdag flavor. Try natin lagyan ng soy sauce. Kahit walang soy. Ito naman yung kanilang braised beef.
Para siyang chowking, no? Hindi ko alam. Kamto ata yung ginamit nila. Ano pares? Yung star anise, yung aromatics, nasa salty side siya. Wala siya ng sobrang tamis na ano. Siguro tone down lang konti nung saltiness. Napaalat lang siguro ng konti. Hindi lang sobrang kanin kung extra. Ibang extra rice. Pero ano, on point yung mga aromatics. Mild lang siya, sakto lang. Konting tamis lang siguro. Tsaka malambot naman yung karne. May mga fruit soda sila o carbonated drinks. Bestseller na green apple tsaka watermelon. Ano tikman ko? Green apple. Pero hindi siya yung sobrang tamis na ano na fruit juice. Sakto lang siya. Cream cheese. Matamis. Sakto lang yung tamis. Hindi siya yung matamis na matamis. May alat siya. Yung red velvet, yung mismong timpla niya, hindi rin siya katamisan. Alam mo kung ano matamis? Yung sabaw. Chop yung pearls maliit lang. Meron din silang turon for dessert, 45 pesos. Ubi cheese at saka langka. Medyo nabambanag ba si ESM? Nagpudot pa eh, siga. Siksik. Yeah. Turon na may langka. Turon na may ube. Nag-blend naman yung ube niya. Hindi siya yung overly sweet. Pero hindi rin siya yung mataba. Mainit nga lang. There you go, ito yung mga offerings nila. Pretty reasonable naman yung mga prices nila. 150 below, may rice bill ka na, or may bok choy ka na. Tapos yung mga drinks nila, 50 pesos. 50 pesos. 60 yung milk tea, tapos 50 yung carbonated drinks. If you're ever around the area, try nyo dito.